ang plan ko kung Bitcoin naman yung hawak ko, I'll probably sell some and leave some. Last cycle ganyan lang din naman ang ginawa ko eh. So, kung ano yung ginawa ko last cycle, gagawin ko lang din. It's really really different pagka altcoins. Okay, so ibang-iba Right. pagka altcoins. Yeah. Kasi yung altcoins based on history, 'di ba? Nakita natin na yung ibang mga altcoins last cycle hindi na bumabalik. Wala na. Wala nang gasolina. So, pag altcoins, yun na medyo most likely, I'll sell all altcoins. Kung may kita man yan or kung ano man yan, whatever is the price, I'll sell all. I'll be in cash or USDT pagka nag-bear market. Dito sa mga altcoins ito, sino lilipad? Alright? Pero ang alam ko, si Bitcoin will do well. Will always do well. Right? Kasi never in the history ng Bitcoin na mas mababa yung price niya when you compare it 5 years ago. 5 years ago. Pero Tito G, ano yung pwedeng gawin? What if hindi umabot ng 150? When's the best time na sige, hindi pala abot ng 150, i-pull out ko na lang or hold pa rin ba? If Bitcoin yung hawak, alright. So babalik kasi iba-iba kasi yung investor profile no. So and understanding the whole cycle, Bitcoin masakit ito pagka nagko-correct eh. Pag inabutan mo yung bear market nito, usually this goes down ng 70%. So ngayon, kung alam mo na this will go down ng 70%, the question is, are you willing to hold kaya mo ba sikmurain yung 70% down? Let's say, nag-top tayo ng 80K and then magko-correct ng 50 to 70%. So, mga 30 to 40K, it will go back, or probably 25K, it will go back to 25K. Kaya mo ba sikmurain yon? Yun yung tanong. Can you wait? Alright? Kung if your answer is yes and ayaw mo na sumakit yung ulo mo, you can hold. Kung hindi mo kailangan yung pera, you can hold. Pero kung ikaw yung tipo na everyday tinitignan mo yung portfolio mo, sobrang cautious mo kasi yung pera na nilagay mo dyan is really something na kailangan mo ring gamitin ng short term, okay, kailangan i-pull out eh. Kailangan i-pull out. Kasi you can always buy it back at a lower price kapag nag-correct yung market. So, ganun ko lang siya tinitignan. So, napaka-importante, again, babalikan natin yung sinasabi natin kanina, importante na naiintindihan. Diba? Naiintindihan mo yung cycle. Okay? Importante na tuloy-tuloy yung pag-aaral na ginagawa mo. Kasi nagbabago din talaga eh. No? So, ito yung maganda dito sa crypto eh. Ang dami mong matututunan talaga. Ang dami mong kailangan aralin. Ang dami mong matututunan. So, depende dun sa objective mo, depende dun sa iyong risk tolerance level, right? But I would say generally ako ang plan ko kung Bitcoin naman yung hawak ko, I'll probably sell some and leave some. Last cycle ganyan lang din naman ang ginawa ko eh. So kung ano yung ginawa ko last cycle, gagawin ko lang din. It's really really different pagka altcoins. Okay, so ibang-iba pagka altcoins. Yeah. Kasi yung altcoins based on history, 'di ba? Nakita natin na yung ibang mga altcoins last cycle hindi na bumabalik. Wala na. Wala nang gasolina. So pag altcoins, yun na medyo most likely I'll sell all altcoins. Kung may kita man yan or kung ano man yan, whatever is the price, I'll sell all. I'll be in cash or USDT pagka nag-bear market. Right. Yeah. So, yung maganda doon, you can earn both Bitcoin and altcoin. Pero you can also lose money both Bitcoin and altcoin. And Tito Jim, i-correct ko lang pa rin sinabi ko kanina kasi 'di ba nasabi ko yung sa halving na nalito ko sa figures. So, yung nag-halving nung 2024 nung April, naging 3. Ito, basahin ko na lang kasi minsan nalilito lang ako eh. 3.125 Bitcoins yung halving. And yung nasabi ko is 1.6, which yun yung mangyayari sa 2028. So, ayun lang. Just advance ka na, advance ka na. Oo nga So, eh.
So 'di ba ang gandang ng i-analyze kasi makikita mo 'di ba? So alam mo na oh, after 4 years ito na lang yung reward, 'di ba? Hindi mo huhulaan ilan na lang kaya yung reward after halving, hindi, alam mo na mangangalahati siya. Yeah. Yeah, and with that said, no, as of April 2024, kung yung total Bitcoin ay yung total 21 million, so far nasa 19.7 million na in circulation. So, knowing na every 4 years, pahalving ng pahalving yung lumalabas, yun yung mas nagpapalakas ng scarcity ng Bitcoin. Ayun. So, every 4 years. And nasabi mo, Tito Gino, na parang excited ka sa mga nangyayari sa crypto. Tapos nasabi mo rin yung altcoins, parang iba talaga yung parang galawan, so to speak, or yung strategy. Iba ba yung diskarte mo in terms of trading sa Bitcoin and altcoins? Ano yung normal approach mo for those who want to learn at least your strategies? Yes, ibang-iba. Ibang-iba talaga. So ang ginagawa ko kasi, so pag na-identify ko na nasang cycle tayo, so for example, kung bull market, alam ko na nasa bull cycle tayo, my strategy is just to DCA. Okay, dollar cost averaging, meaning to say I regularly buy every month. Kasi every month, pag inaral mo yung Bitcoin, every month may discount yan, may discount sale yan almost every month. So inaabangan ko lang yun. Pagka nag-discount, lalagay ako, nag-aalkansya ako ng Bitcoin. Pero in general, ang diskarte ko is yung proper portfolio allocation na tinatawag. Ibig sabihin, on my portfolio, majority is in Bitcoin. Some are in the big cap alts. Some are in the small cap alts. And very little in the meme. So may mga may meme coins din ako. So, ganun ko siya ini-structure. Kasi you'll never know dito sa mga altcoins na to sino lilipad. Alright? Pero ang alam ko, si Bitcoin will do well. Will always do well. Right? Kasi never in the history ng Bitcoin na mas mababa yung price niya when you compare it 5 years ago. 5 years ago. Never in the history. Right? So laging mas mataas yung price niya 5 years ago. Siguro check mo ngayon, ano ngayon, September 20, 2024. Tignan mo yung price sa last September 20, 2016. Mas mataas talaga yung price ngayon. So Bitcoin is like my insurance. Whatever happens to all of these altcoins, even the big cap alts, kung hindi man sila gumalaw, alright? Pero si Bitcoin, let's say mag-double, okay? Whatever are the losses na makukuha ko dito sa mga altcoins na to can cover dun sa upside ni Bitcoin na gagawin niya. Pero, for example naman, nakakuha ka ng meme coin na mag 10x, even 1% or 2% lang ng capital mo nandun, nag 10x naman, nag 100x naman, diba? So, malaki yung boost dun sa portfolio mo. Pero hindi rin siya masakit kung mawawala yung 1% mo na yon. Kasi nga, you have an insurance sa na Bitcoin. So, ganun ko siya tinitake. So, importante sa akin is the cycle. Pag alam ko na nasa bull market na, I just do my regular DCA. Dollar cost average. So, iba yung may portfolio. I have a small fund also na actively tinetrade ko. Okay? So, meron din ako noon. So, kasi active trader ako So, meron ako small fund na actively tinetrade ko. But very, 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 very small. Pero yung tawag ko doon bodega, yung bodega na fund, na tuloy-tuloy, nagdi-DCA tayo, tuloy-tuloy lang din siya na gano'n, basta bull market.